Sweep na nga ba para sa Los Angeles Lakers fans? Ang Game 3 ay hindi lang pagkatalo, ito ay pagwasak ng pag-asa. Matapos ang sandaling pag-angat sa mga unang laro, bumagsak talaga ang Lakers sa laro na dapat nating ipanalo. Sa Game 3 ng Western Conference Semifinals, tinalo ng Oklahoma City Thunder sa score na 131-108 ang Lakers. At ngayon nasa 3-0 na ang serye pabor sa Thunder. Isang sitwasyon na wala pang team sa NBA history ang nakaayos ng comeback mula sa 3-0 na kalagayan. Ang Lakers ay nag-lead pa sa halftime sa score na 59-57 pero na-dominate sila ng Thunder sa ikalawang kalahati at nagpalayo agad sa score. Pag-usapan naman natin ang K-stat na patingkad sa laro ng Thunder laban sa Lakers. Thunder shooting efficiency. Ang Thunder shot naging 56.4% mula sa field goals. Sobrang efficient ang kanilang offense. Sila rin ay may 17 out of 38, 45% mula sa 3-point line na nagpapakita ng malakas na long range scoring. Habang ang Lakers ay may 17 turnovers committed na nagbigay ng 30 easy points sa Thunder. Malaking factor sa pagpalayo ng score. Second half domination ng Thunder ay may 74-49 ang scoring sa second half. Kumpara sa Lakers, isang malaking punto na napag-iba ng laro. At ang top performer sa Thunder si AJ Mitchell, 24 points, 10 assists, career playoff highs, at si Shai Gilgeous-Alexander, 23 points, 9 assists, nagbigay ng spacing at playmaking, habang si Chet Holmgren, 18 points, 9 rebound efficiency inside plays. At ang top performers naman ng Lakers si Rui Hachimura, 21 points, leading scorer ng team. LeBron James, 19 points, 8 assists at 6 rebounds. Ang veteran production pero hindi ito sapat. Habang si Austin Reeves may 17 points, 9 assists. Malaki ang effort pero nabigyan pa rin ng pressure ang Lakers sa offense. Ito ang mga stats na hindi lang nag-explain ng loss kundi nagpapaliwanag kung bakit hindi talaga kayang makapagsabayan ng Lakers ng Thunder sa second half. Ang Lakers ay nag-show ng competitiveness sa unang kalahati at iyon ang dahilan kung bakit maraming fans ang nanatiling nanonood hanggang sa late. Pero ito rin ang engagement trap kapag mukhang competitive sa unahan. Inaasahan mong makakabawi sila pero sa ikalawa nitong kalahati hindi nila napigilan ang surge ng Thunder at kahit na nilimit nila si Shai sa 23 points ang kanyang 9 assists ang nagbigay daan para sa iba pang Thunder shooters at scorers na magtag ng team laban sa Lakers defense. Hindi lang si SGA ang problema. Si AJ Mitchell, Chet Holmgren, Cason Wallace at Isaiah Joe ang sabay-sabayan na napag-score at pag-create ng open looks. Kaya ngayong 3-0 na ang standing ng Thunder, ibig sabihin matalim na ang pagkatalo ng Lakers. Walang team pa sa NBA history ang nakabawi mula rito kaya kung mananalo man ang Lakers ng isang laro, ito ay isang moral victory na lang. Ngunit hindi pa tapos ang serye. Meron pang Game 4 at kung ang Lakers ay gusto pa rin makabawi, kailangan nilang bawasan ang turnovers, higpitan ang depensa lalo na sa second half, bigyan ng mas malakas na support ang scoring beyond LeBron at Hachimura. Ang susunod na laro ang magiging test kung kaya pa ba nilang baguhin ang script o kung tuluyan na silang maisama sa sweep. At kung ikaw ay Lakers fans at nais mong makita kung makakabawi pa sila sa susunod na laro, huwag palampasin ng Game 4, mag-like at mag-subscribe upang mananatiling updated sa mga sumusunod na laban. Comment din ninyo ang inyong opinion kung makakabawi pa ba ang Lakers o magpapatuloy ang Thunder sa kanilang dominasyon. Peace out mga ka-pass break!